Magandang araw po, magandang gabi, at magandang hapon sa ibang lugar sa buong Pilipinas at dito sa Amerika. Good morning, good morning. And before I proceed, I would like to remind you, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe by just pressing the red button below. And you are already subscribed, and it's all free. And make some commentary. Gawa po tayo ng commentary o comment at pakibigyan po ninyo kung big likes, okay? Ito pa yung lingkod, Freddy Ligaspi sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog. Ang content ko ngayon gabi ay tungkol sa accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Napakalaki na ibinigay na kaginhawan sa pag-aksyon ng ating Pangulo nang ipag-utos niya na alisin ang floating barrier doon sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Sa pamamagitan ng pag-aalis through our Philippine Coast Guard, ito ay nagbigay bunga sa our fishermen was able to fish inside the what we call this a lagoon of fishes, big fishes. Immediately after that, our fishermen was able to catch 164 tons of bluefin tuna. Nakita niyo kung gaano kalaki ang halaga ng isang tuna. Big, yung blue tuna, yung bluefin tuna, napakalaki. At ito ay malaking kabuwasan sa ekonomiya ng Pilipinas if we were not able to do that. Our country, our fishermen has been nag-fish dyan for a long years already. And it is within our exclusive economic zone. Now, itong China ay nilagay nila to sa 9-dash line nila. At ngayon binago nila 10-dash line. Kinangkamp nila ang ating mga teritoryo at sakop within our exclusive economic zone. Hinaharas, binomba ng tubig, sinisilaw ang ating Philippine Coast Guard. Ang barko ng mga Chino ay napakalaki compare sa ating barko na napakaliit. Iyan ho ay ito ang naging dahilan kung bakit umaksyon ng ating Pangulo. At ito'y kagiting-giting at may pagmamalaki natin na meron tayong Pangulo, si BBM, na nagtatanggol sa karapatan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi ko lang maisip kung bakit ang iba ay tinitingnan yung nakaraan samantalang marami nagagawa ang ating Pangulo. Ngayon, nag-ano na ang Supreme Court at ang Sandigan Bayan na walang binasura na yung kaso laban sa mga Marcos na 1 billion pesos ill-gotten wealth. Matagal na ho ito eh. Wala nang value eh. Huwag na natin intindihin yun. Yung mga naninira dahil natalo si Lenny ay naku, malaking bagay yan. Iyon ay pagtatraidor sa mga Pilipino. Hanggang ngayon, pinipilit nila sa Facebook na ikalat yan. Pero wala na hong sumusuporta sa kanila. Kasi natauhan na mga Pilipino. Maraming salamat sa mga Pilipino sa pagtangkilik sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magbunyi tayo sa tagumpay ng Pilipino kasi ito nangangahulugan na kailangan tayong magkaisa upang hindi tayo mabuli ng ibang bansa tulad ng China. Okay? Ang pangalawa ho ay ang ating Pangulo ay nag-launch ng food stamp. Meron din ho dito sa Amerika, food stamp. Kaya sa pamamagitan ng Amerika, kasi nandiyan ho Amerika sa Pilipinas, marami ho sila dyan na 9 military camps. Ang vision nila ay to protect the Philippines, the security of the Philippines. Kung meron ng security ang Philippines,
ang economic natin ay lalago. Sapagkat ang mga investor, ako ba maglalagay ng pera, maglalagak ng pera sa Pilipinas kung alam ko na hindi secured ang aking pera? Sa pamamagitan ng Amerika, ay na-secured nila ang buong Pilipinas at marami ng investors na papasok. Ito ay hindi totoo na tayo ay masasakop ng China. O katulad ng paniniwala ni Robin Padilla na sumaside sa China. Pinagtatanggulan China. Ilang beses niya nang pinatana at hanggang ngayon naninindigan siya na siya ay pro-China. Isipin na lang ni Robin Padilla na maraming mali sa kanyang paninindigan. Maraming mali at marami na nagagalit sa kanya. Isulat nyo rito sa inyong comment kung ano nararamdaman nyo kay Robin Padilla. Ito ba ay nararapat o hindi? Yan ho. Ngayon mabalik tayo sa presyo ng bigas. Ina-launch na ho at si Pangulong Marcos na ang mga tolinadang bigas na nakuha sa illegal smuggling at yung hoarding ay nagbubunga na through the distribution of sacks of rice to different parts of the country. Yan ho nangyayari ngayon. At ang mga Pilipino ay nasisiyan through this is part of the food stamp na it was launched because of the good suggestion of the United States and France. Yan o. Kita nyo, pag meron tayong alliance, they are contributing. We have a consultation, we have a consultant in America as well as in France. Yan o ang nangyari. Nakita nyo, magaling ang ating Pangulo sa pagiging palakaibigan. Unlike the other administrations, nakaaway ang lahat. No? At sinabi sa China, kunin na lang nyo kami upang maging province nyo. At inaharas ang ating mga fishermen. Walang nangyari. Itong taghirap sa Zambales nung hindi pa binubuksan itong Baho de Masinloc at kontrolado ng China. Ngayon, nabawi na natin at tayo ay purihin natin at bigyan natin ng respeto at dangal ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan po. At maraming salamat Pangulong Marcos Jr. sa food stamp. At ito ay maraming idudulot na kabutihan sa ating mga mahirap na Pilipino at magbibigay ng boost sa kanilang moral. It will boost their moral because they know that the government is behind them, so that their way of living will be greatly improved. And also thank you for America and France for such advice to our president. Okay, God bless France, and also God bless the Philippines. This is your host Freddy Filipino sa America Blog in YouTube. Please don't forget to subscribe and make some comment. Sa Tagalog pwede. Okay? Sa Bisaya pwede rin. Nakakaintindi naman ako ng Ilonggo Okay, binabati ko kayong lahat at sana ay magkita-kita tayo muli sa susunod na aking content. Okay, in a few hours. Okay? This is your host, Freddy Filipino sa America Blog. Never hold your peace. In God we trust.